And the Lord that we serve is much greater than all circumstances, all troubles, all tribulation. The Lord is much greater than that. Let's continue to worship this God. Let's sing. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth
Father God. Nothing is greater than the Lord, our God, Jesus Christ. We thank you, Father God, and we bless your name. We continue to lift up your name. Lord, we come to you on our midweek service, Father God, and we pray that you would bless your speaker. You would speak life and light through your word, Father God. We thank you, Father God, and bless your name and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid. Kumusta po kayo? Sa oras po na ito, tayo mo'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago pong lahat, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang oras na ito, Panginoon. Napatuloy pong ibuhos ang inyong anointing, Panginoon. Upang Lord, ang lahat na makakapakinig, makikinig, at makakapanood nito, O God, Lord Jesus, ay dumaloy, Panginoon, ang pananampalataya at pag-ibig at paglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy pong pagpalain ang bawat isa manunood at susunod sa inyong mga salita, Panginoon. Sa iyong papuri pa sa salamat sa iyong pangalan na Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol po ito sa makikita po ito sa Mateo 6:33. So alam ko, kabisado po natin ng Mateo 6:33. Ang tanong, paano po natin pinamumuhay ang salita ng Panginoon? Ang salita ng Panginoon ay lagi pong sariwa. Lagi pong bago. May bago po lagi siyang revelation sa atin. So itong salita ng Panginoon, itong Matthew 6:33, napakasarap po nitong ipamuhay. At napakasarap po na ma-experience kung ano po yung sinasabi dito. Ang sabi po sa Matthew 6:33 sa English, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So habang tumatagal po habang ako'y naglilingkod sa Panginoon, lalo pong gumaganda, lumalalim ang aking pagkaunawa dito sa Matthew 6:33 na ito. Alam ko, marami pong may gusto nito, maraming may paborito nito. Pero ngayon po, napakaganda po na nireveal ni Lord sa akin dahil mas lalo niya pong pinalalim ang salitang ito sa aking buhay. Marami po siyang pinaranas sa akin na talagang wala akong ibang inaasahan kundi ang Panginoon lang. So, binigyan ko po ng pamagat ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung totally dependent to God. Pag sinasabi pong totally dependent, 100%, hindi 99.9, kundi 100%. Yung wala po tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon. Share ko lang po sa inyo. Since po nung naglingkod ako, nagseryoso ako sa Panginoon, since 2006, kasi kahit noon mga bata pa kami, nasa iglesia na kami ng Panginoon, naglilingkod na kami sa Kanya, pero hindi totally. 50-50 ang paglilingkod ko sa Panginoon. Nung nag-decide ako na maglingkod sa Panginoon, noong 2006 lang po. At hindi ko po yun makakalimutan. Since then po, doon po nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Nagkaroon po ako ng maayos na pananaw sa buhay. Lumawak lalo ang aking pag-unawa. Yung mga ginagawa ko pong mga hindi maganda, yung mga bisyo, yung mga hindi maganda sa harapan ng Panginoon, ay tinulungan niya akong makawala doon. At patuloy niyang binabago ang aking buhay. At patuloy niyang pinaparanas ang kapangyarihan niya sa amin, sa akin personally at sa aming pamilya. Kaya isa lang po ang aking natuklasan na na maganda, na pinakamaganda sa aking mga natuklasan. Ito po yung pag naglingkod ka ng tapat sa Diyos, wala ka nang dapat alalahanin. Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi tayo talo. Lagi tayong tagumpay sa lahat ng ating mga lakad. Sa kasalukuyan, itong pandemic na lumagalaganap sa ating kapaligiran, na marami pong nahirapan. I pray in the name of Jesus na ikaw nanonood ngayon ay hindi ka nahirapan dahil dependent ka sa Lord.
Nung binigay ko po ang aking buhay sa Panginoon, aking paglilingkod, na Lord, sa'yo ko na ibigay. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa akin. Basta Lord, gusto kong maglingkod sa inyo, gusto kong maparangalan kayo. Nagkaroon po ako ng kakaibang nararamdaman sa aking puso, yung pag-ibig ko sa Panginoon, na talagang kahit anong mangyari, salamat sa Panginoon, naniniwala naman ako ang Panginoon ang nagbigay noon. At binigyan niya ako ng encouragement, motivation kung paano ko papalakasin ang aking panampalataya sa Kanya. At ngayon po ang kasalukuyan, kasalukuyan na ito. Matindi po ang ginawa ng Panginoon sa amin. Alam ko napakaliit lang ito kung ikukumpara sa iba, pero para sa akin po napakalaking bagay nitong nangyayari sa akin ngayon, sa aming pamilya. Di naman po lingid sa mga nakakilala po sa akin. Talagang nandun po kami sa medyo hirap ang buhay. Lack of finances po kami ngayon. Medyo struggle po kami ngayon sa aming pinansyal. Pero po, hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya po kami pinabayaang magutom, hindi niya po kami pinabayaan naman na mapariwara ang buhay. Kundi, itong pagsubok na aming nararanasan ngayon ay patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy pa sa aming paglilingkod. At unti-unti, inaayos ng Panginoon ang aming buhay. Unti-unti, na pinapalago niya muli ang aming buhay pagdating sa financial na status ng aming buhay. At hindi po ako nag-aalala doon. Dahil sabi naman niya, siya na may sabi, hindi kita iiwan ni pababayaan man. At sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Inuuna ko ang kaharian niya. Lord, uunahin kita at ang iyong katwiran. Itong mga bagay na ito, susunod lang. Kaya po Panginoon, nagpapasalamat at nagpupuri ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pananampalatayang ganito. At gusto kong maibahagi rin sa inyo. Hindi ito tungkol sa akin, sa kwento ng buhay ko. Ito'y tungkol sa Diyos. Sa aking Diyos na pinaglilingkuran, sa ating Diyos na pinaglilingkuran, ang Panginoong Hesus. Nahanda siyang baguhin ang ating buhay, bigyan ng lakas ang ating kaloobang nanghihina, bigyan ng maayos na pag-iisip ang ating kaisipang puro negatibo na, lalo na nasa nangyayari ngayon. Ang ating katawan na nanghihina ay bibigyan niya tayo ng lakas. May isi-share po ako sa inyong anim nang nakakita ko po dito sa Matthew 6:33. Una po, always give all your needs to God. Lahat po ng pangangailangan natin, ibigay natin sa Panginoon. Wala tayong titira. Always. 7 always po ang ibibigay ko po sa inyo ngayon. At thank you sa Panginoon sa revelation niya ito. Always give all your needs to God. Bakit? Bakit po kailangan natin ibigay sa Panginoon lahat ng ating pangailangan? Kasi siya ang source ng lahat. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Kung ano ang meron sa atin ngayon, siya ang nagmamay-ari niyan. Pati ang buhay na meron tayo ngayon, siya ang nagmamay-ari nito. Kaya dapat nating ibigay sa Panginoon ang lahat ng ating pangailangan at patuloy na gumawa, magsikap, magsipag para sa kalooban niya, para mabigyan natin siya ng kapurihan. Ano bang pangailangan mo ngayon? Wala kang pambayad sa bahay? Wala ka pang bahay? Wala kang pambayad sa kuryente? Sa tubig? Gusto mo ng sasakyan? Gusto mo house and lot? Gusto mo magkaroon ng pera? Bigay natin sa Panginoon. Dahil siya ang magbibigay. Alam niyo, napakaliit lang yan para sa Panginoon. Ibibigay niya ang nais ng puso natin sa tamang oras, na hindi po tayo nabibigla. Pangalawa, always wait for God's answer. Sa ating pananalangin, dami tayong pananalangin ngayon.
Ilan na ba ang tinugon ng Panginoon? Of course, alam ko marami na tayong pinapanalangin na tinugon ng Panginoon. Sa ating pananalangin, kuminsan, sinasabi ng Lord, binibigay ko na sa iyo, Panginoon, itong asawa ko, matigas ang ulo, lasinggero, babaero, nagsusugal, Panginoon, binibigay ko na, pinagkakatiwala ko na po sa inyo. Pag pinagkatiwala at pinandalangin natin sa Panginoon, ang gagawin na lang natin ay manalangin ng manalangin. At obserbahan kung ano ang gagawin ng Panginoon. Tignan natin kung anong gagawin ng Panginoon. At kailangan pag nanalangin po tayo, kailangan nandun pa ng panampalataya natin na mabago talaga itong ating pinapanalangin o mangyari sa ating buhay at itong ating mga pinapanalangin. Antay natin yung kasagutan ng Panginoon. Kasi kung minsan naiinip po tayo nang gumagawa. Kung minsan tayo na talaga ang parang ang tagal Ang tagal ko na nanalangin. 5 years, 10 years na ako nanalangin sa Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako tinutugon. Lahat po ay may timing ang Panginoon. Pangatlo, always energize your faith. Kumusta na po ang ating pananampalataya ngayon? Kumusta na ang ating buhay Kristiyano ngayon? Nasaan na ba ang ating pananampalataya? O gaano na ba kalalim ang ating pananampalataya? Ilang taon na po ba tayong naglilingkod sa ating Panginoon? 1, 2, 3, 5, 30 years, 40 years, 50 years na ba tayong naglilingkod sa Panginoon? Dapat po, habang tumatagal tayo sa Panginoon, lumalalim yung pagkakaunawa natin sa mga salita ng Panginoon. Dapat nagiging matured tayo. Hindi po tayo nagiging pasaway sa church, pabigat sa church, sensitive, magagalitin, mainipin. Sa buhay po ng isang tao, kung ikukumpara po natin yung pananampalataya natin, ito po yung pinakamabagal na paglago ng isang Kristiyano. Kung sa bata po, ang 1-year-old, kung umpisa pa lang maglakad o naglalakad na siya ng paisa-isa. Pag 2 years old, ando na yung tumatakbo-takbo na siya. 3 years old, hanggang 6 years old, baby pa talaga yung mga batang yan, 6 years. 7 years old, doon na yung mag-grade 1 na siya. Alam na niya yung tama at mali. Hanggang mag-high school siya, doon na yung nadidiscover na niya kung ano yung mga bagay-bagay. Naging curious na siya. Etong pag nagtumungtong na tayo sa college, or umabot na po tayo sa 18 years old, ibig sabihin, pag 18 years old ka na, above, matured na po tayo. Ngayon po, tanong ko po sa inyo, sa 18 years nyo pong paglilingkod sa Panginoon, matured na po ba tayo? Handa na ba tayong sumalubong sa anumang mapagsubok sa ating buhay? Handa na ba tayong utusan ng Panginoon at sundin ang kanyang kalooban? Sa paglagong espiritual, meron pong atatanggap lang, 3 months pa lang siya, nagiging leader na sa isang Bible study. Nananalangin na, nagpipreach na. Kung 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, above po tayo sa Panginoon. Kung patuloy pa rin tayong nagiging pasaway, nagiging bugnutin, o in short, naging immature pa rin tayo. Sa tingin po ba natin, pag dumulog tayo sa Diyos, kung i-evaluate natin ang sarili, natutuwa kayang Panginoon? Panginoon na po makakasagot nun. Ang ibig ko po sabihin dito,
Habang tumatagal po dapat tayo sa Panginoon, lumalalim yung pananampalataya natin. Tumatatag yung pananampalataya natin. Hindi yung habang tumatagal tayo sa Panginoon, imbis na pa sulong tayo, nagiging paurong. Nung unang tanggap natin sa Panginoon, grabe ang sigasig natin. Patay kung patay. Ano mang mangyari. Yung pag-ibig natin sa Panginoon, umaapoy. Talagang matindi. Pero, nung habang tumatagal, naging 5 years, 10 years, 15 years, parang hindi na nakikita sa atin. Tapos nagiging sensitive na tayo. Dati pag nanalangin tayo, napakamatindi. Lord, lumuluhod, umiiyak pa talaga, umahagulhol. Ngayon, paano ba tayo manalangin sa Panginoon? Naging easy na lang ba tayo? Ang point ko dito, mga kapatid, huwag nating baguhin yung sistema ng ating pananampalataya sa paurong. Dapat mabago ito, pasulong. Lalong tatatag, lalong gaganda, lalo tayong maging masigasig sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung magkasala man tayo na dapat tayo, bangon, tuloy ang paglalakad sa Panginoon. Huwag po nating gawing pases po. Yung matagal na tayo sa Panginoon, sasabihin natin, matagal na ako, narinig ko na yung preaching na yan, Matthew 6:33, ang tagal na yan, paborito ko yan. Ang tanong po dito, paano ka ba namuhay bilang isang Kristiyano? Paano ka ba namuhay na tagasunod ni Kristo? Paurong ba o pasulong? Kayo po ang makakasagot niya. Pang-apat po, panglima na po pala, always acknowledge God. Simple. Sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay, always acknowledge God and He will direct our path. Sa lahat po ng ating gagawin, acknowledge natin Panginoon. Tulad halimbawa, ngayon, hirap magtrabaho o hirap maghanap ng trabaho ngayon. Dahil na social distancing, maraming nagsarang kumpanya, i-acknowledge mo ang God, si Lord. Lord, kailangan ko po ng trabaho. Lord, tulungan niyo ako. Lord, tama ba itong papasukin kong negosyo, Panginoon? Dahil lang maraming nagkalat na mga negosyo ngayon online. Lord, tama ba ito? Napasukin ko o hindi? Lord, tulungan mo ako sa lahat ng aking gagawin. Lagi siyang number 1 sa puso natin. Sa tuwing tayo'y may desisyon, lagi tayong kumukonsulta sa Diyos. Sa tuwing tayo may laging gagawing desisyon, lagi tayong kumukonsulta sa Diyos. At lagi nating sinasangguni yung madali at mahirap sa buhay natin. Lagi tayo dumudulog sa Diyos. Pang-anim po, always motivate yourself. Pag nanghihina tayo, ano po bang motivation na ginagawa natin? Spiritually, minsan dumadating yung nanghihina spiritually. Yung katawan natin, tinatamad pumunta sa church, tinatamad magpuri, tinatamad manalangin, tinatamad magbasa ng salita ng Panginoon. Ano ba ang motivation natin gagawin? Sa akin po, share ko sa inyo, ang motivation ko po sa sarili ko, sa tuwing nanghihina ako, pag may mga pagsubok ako, pag may mga na-experience akong bago na medyo nahirapan ako, alam niyo po ang motivation ko sa sarili ko, to God be the glory. Pagdating ng panahon na nasa langit na po tayo, kasama na po tayo ng Panginoon, wala nang hirap, wala nang luha, wala nang pagod, wala nang puyat, wala na lahat ng mga negative, puro positive na lahat, at kasama kapiling na natin ang Diyos. Yun po yung motivation ko sa sarili ko sa tuwing nahihirapan ako.
At maraming salamat sa motivation na binigay ng Panginoon sa akin. Nakakatulong po siya sa akin. Especially sa aking asawa, sa aming pamilya. Na pag tuwing nag-uusap kami ng aking asawa, pag sabi niya, medyo naging mahirap yung natin ngayon. Talagang medyo marami tayong pagkukulang ngayon. Alam niyo, sinasabi ko sa aking asawa lagi, dito lang to. Dadaan lang to. Pagdating na sa piling na tayo ng Diyos, wala na to. Ilang taon lang ba tayong tatagal dito sa mundo? Hindi po maikukumpara ang taon na ilalagi natin dito sa mundo sa ating sa pagdating ng Panginoon na kapiling na natin siya. Hindi po maikukumpara yung kagalakan, yung kasiyahan, yung kaginhawaan, yung kasaganaan doon sa naranasan natin dito. Kaya kung yung sa akin, itong mga nangyayari, pandemic sa atin ngayon, totoo mahirap. Sino bang hindi nahihirapan? Pero sa kabila nun, hindi ako nananatiling nahihirapan. Huwag po tayo manatili na nahihirapan, kundi manatili po tayo sa presensya ng Diyos. At huwag po nating hayaan na yung joy at peace sa puso natin ay mawala. Huwag nating hayaan ng buong maghapon na hindi tayo masaya, hindi tayo payapa. Dahil ang Diyos ay binigyan na tayo ng kapayapaan. Binigyan niya tayo ng kagalakan. At bigay natin sa Diyos kung ano yung mga pangailangan natin. Yun po yung motivation ko sa sarili ko. Dapat po may motivation tayo sa buhay natin. Katulad sa ating mga anak, minomotivate natin sila para tulad yan, anak, galingan mo kasi mag-ice cream tayo, galingan mo sa pag-aaral mo. Meron tayong gagawin motivation para yung pananampalataya natin hindi maging stagnant. Patuloy at patuloy na lumalago po yung pananampalataya natin. Hindi ko po sinasabing malalim ang pananampalataya ko o matatag ako. Hindi. Ang Panginoon lang po ang nagpapatatag sa atin. Kaya lahat ng bagay na ito, itong mga pinag-aralan natin ngayon, matatagpuan lang natin sa Matthew 6:33. Unahin natin siya. Always nga eh. Always. Number 1 ang Diyos sa ating buhay. Pang-7, always be thankful. Lagi po tayong magpapasalamat sa lahat ang nangyayari sa ating buhay. Kung minsan po, nakakalimutan po nating magpasalamat sa Diyos pag may pagsubok tayo. Pag hirap tayo sa ating sitwasyon. Always be thankful. Alam niyo po ba, bakit pinahintulutan ng Diyos na meron tayong pagsubok? Gusto ng Diyos na tumatag pa ang ating pananampalataya, hindi tayo maging stagnant, hindi tayo dyan lang. Pag nalagpasan na po natin yung mga pagsubok na yan, tataas aangat ulit yung pananampalataya natin. Huwag po nating talikuran ng ating mga pagsubok. Harapin po natin ito ng buong tapang kasama ang Panginoon. Sabi naman niya, hindi ko pa hintulutan. No? Sabi nga doon, sa salita ng Panginoon, sabi nga niya doon lahat ng bagay dinanas na ng tao. Lahat ng pagsubok dinanas na lahat ng tao. Ngunit hindi niya pahintulutan ang bagay na ito. Pinahintulutan niya ito ng higit pinahintulutan niya ito base doon sa kakayanan natin. At ang kagandaan nito, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Si Lord pa rin ang magbibigay ng lakas sa atin. Siya pa rin. Pinahintulutan niya, pero siya pa rin ang magbibigay ng solusyon para mapagtagumpayan natin ito. Kaya gagawin natin, magpasalamat. Lord, maraming salamat sa pinahintulutan mo mong pagsubok sa buhay ko ngayon. Kasi alam ko, meron kayong tinuturo sa akin at gusto nyong lumago pa ang aking pananampalataya. At magkaroon pa ako ng marami testimony habang ako'y nasa pagsubok. May mga patotoo ako sa aking buhay. Naranasan ko ang iyong kapangyarihan. Naranasan ko ang iyong pag-ibig. At hindi niyo ako iniwan ni pinabayaan. Yan po yung
Mateo 6:33. Conclusion po tayo. Relying to Jesus is the key of success. Ulitin ko po. Relying to Jesus is the key of success. Wala nang iba para maging successful tayo sa buhay natin, kundi ang manalig, manampalataya, ibigay lahat sa ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga pangailangan. Dahil siya ang bato, pundasyon ng ating pananampalataya. At kailanman ay hindi niya tayo pababayaan at ibibigay niya kung ano ang ating pangailangan. Kaya mga kapatid, uso po ngayon ng challenge I challenge you. Rely on Jesus. Rely on Jesus. If you will accept the challenge, manalangin po tayo sa Diyos na maging buo ang ating pananampalataya sa Kanya. Na hindi po tayo magdadalawang isip na sasabihin natin, totoo ba na si Panginoong Hesus gumagawa niyan, mga himala? Nagpapagaling ba talaga ang Panginoon? Mag-rely tayo sa Kanya. At patuloy tayong magsaliksik. Magbasa, manalangin, at patuloy natin ibigay ating buhay sa ating Diyos. Lahat ng ating pangailangan, lahat ng ating mga pag-aalala, pangamba, bigyan natin sa Diyos. Konting testimony pa ulit. Natutuwa po ako sa mga ninang at ninong namin, to God be the glory. Andun po yung concern, mga kaibigan, kapamilya. Grabe po yung naging concern nila sa amin, sa pamilya namin. Alam ko kung i-evaluate talaga kasi yung buhay namin, mahirap ang sitwasyon. Kaya natutuwa po ako, napaka-thankful ko po ang aming pamilya na yung mga ninang at ninong namin, mga kaibigan, kapamilya, andun yung encouragement, andun yung suporta, andun yung advice sa amin. Natutuwa po ako doon. Nakakatuwa, nakakataba ng puso. Sa akin po, hindi po ako nangangamba. Hindi po ako ibig sabihin, lahat po ng aming nararanasan ngayon, pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi niyo po kami pinababayaan. Sa mga nag-aalala po sa amin, sa pamilya ko, sa aking mga ninong at ninang, salamat sa prayer. Salamat sa pag-aalala nyo. Salamat na nandyan kayo. At ngayon sasabihin ko sa inyo, wag na po kayo mag-alala sa amin. Dahil ang Panginoon ang bahala sa amin. Panginoon ang bahala sa amin kung ano man ang aming mga pangailangan. Andyan siya. Ipoprovide niya lahat yan. At thank you po. Marami pong salamat sa aming mga kapatid na patuloy na nalangin at patuloy na bibigay ng suporta. Marami pong salamat at wala po akong ibang hinihiling na sa aking buhay. Hindi maglingkod sa Diyos. Lagi kong dinadalangin, Lord, na patuloy na patatagin mo pa ang aking pananampalataya. Kasi Lord, nakarelay lang ako lagi sa iyo. Hindi po ito kwento. Ito'y totoo pong nangyari sa aking buhay. Sa Panginoon lang papuri. Ayun po, pinagmamalaki ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay. Dahil kung wala siya sa aking buhay, hindi ko po alam kung ano pong status ko ngayon, saan po ako ngayon. Kaya nagpapasalamat ako ng lubos sa ating Panginoong Hesus. Na hindi po ako nagkamali. Na hindi po ako nabigo nung nagtiwala ako at ibinigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Dahil siya na ang bahala sa lahat ng pangailangan. Of course, andun yung, siyempre nagsisikap din naman tayo. Hindi po tayo nagpapabaya. Kaya maraming salamat po sa ating buhay na Diyos na patuloy pa siyang
gumagawa ng mga testimony sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, patuloy po tayong maglingkod sa ating Diyos, sa ating buhay na Diyos. Patuloy tayong maging masigasig sa ating paglilingkod, na may kagalakan, may ngiti, may tuwa. Kung nasa gitna man tayo ng pagsubok, spiritually, physically, o anumang aspeto ng ating buhay, just give it to God. At siya na ang bahala. Pag binigay natin sa Panginoon, huwag mo nang kunin. Kaya po maraming salamat sa ating buhay na Diyos na patuloy na nagbibigay ng karunungan po sa atin at kalakasan. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito, sa inyong mga salita. Ito yung Matthew 6:33. Na Lord God, kung uunahin ka namin at ang iyong katwiran at ang mga bagay na ito ay pawang idadagdag mo lamang sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa pangako mong ito ay matutupad sa aming buhay. Lord God, hinihiling ko po in the name of Jesus na patuloy niyo pong patatagin ang aming panampalataya. Patuloy niyo po kaming pagningasin ang aming pag-ibig sa inyo at manumbalik ang totoong pag-ibig, totoong paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. Kung paano ka namin nakilala, paano ka namin inibig, paano kami naglingkod sa inyo nung una, Lord, in the name of Jesus, bumalik uli sa aming buhay, sa aming puso, ang totoong paglilingkod sa inyo, Panginoon. No matter what, Lord, maglilingkod kami sa inyo. Kahit anong mangyari, Panginoon, maglilingkod kami sa inyo. Lord God, patuloy niyo pong i-convict ang bawat isa na nagsasabing siya'y Kristiyano. At yung mga kapatid namin, Panginoon, na nagdadalawang isip in the name of Jesus, dumalo yung kapangyarihan, ang iyong anointing sa kapatid kong ito in the name of Jesus. Na patuloy siya manumbalik at maibigay niya ang buong lakas, buong pag-iisip, buong puso niya, kaluluwa sa inyo, Panginoon God, Lord Jesus. Marami pong salamat sa oras na ito. Sa ilang papuri, karangalan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.